Breaking news po mga kababayan. Naku po, mga sundalo po sa Maguindanao del Sur tila merong nangyayaring putukan. Ito po, panoorin po natin. Ano kaya ito? Ano kaya ang conflict po ito mga kababayan? Ito po. Yan yung mga sundalo. Ano yung nangyayari doon? Combat footage. Division Recon. Company with armor. Firefight at SPMS box. Maguindanao del Sur. Naku, bakit kaya? Bakal mo, bakal ha, bakal. Bakit may mga tangke na? Oh, may mga tangke. Ang dami nila. Ngayon meron dito mga kababayan. May gira ba doon? Sino kaya ang kalaban nila? Ba't naglabasan ng mga bata-batalyong sundalo? Yes, sir. Pintado po dyan. Giliran yung mga bakal. Lahat. Ayan na, mga kababayan, nagkakabakbakan na yata ito. Bata-batalyon ng mga sundalo doon. Sino kaya ang kanilang kalaban? Mula po nung hindi na po si PR Barangay, nagkakaroon na po ng bakbakan yata dyan. Ang dami nilang sumusugod. Ano kaya ito? Bakit meron ng ganyan? st Division Recon Company with Armor in Action. Maguindanao del Sur. Bakit kaya? Hindi po ito. May bakbakan ba doon? May bakit sumugod ang mga bata-batalyon dito na may tangke pa? Ano kaya ito? Nakaka-ending balahibo ito. May mga ano, may mga armor tangke, meron. Hindi ito na balita sa TV. May kuha kasi ito ng isang sundalo mga kababayan bagong upload lang ito. Ayan o. Nila may bakbakan na. Di ba nung nakaraan meron ding nagkamunukan doon yung mga sundalo naka-red alert din. Sabi ko away ng pamilya. Ito. Ako po mga kababayan. Check po natin ito. Bakit ang dami ng sundalo dito? Check nga natin. Ba't ang daming sundalo? Di ba may rally ngayon mga kababayan ko? May rally. Ito, tignan po natin mga kababayan. Ang dami. Yan o, naglalakad o. Tignan nyo po dito. May tama, sir, may tama. Hala ka, may tama. Ano yan?
Wala, may tama na. Naku po. Ayan. Kakaputukan na. Sabi ko nga sa inyo, Naku, may at tama tabayan nyo nga yung siya. bakal. May tama sir, may tama! Wala ka. May tama nga mga kababayan. Naku po. Grabe, anong meron? Ba't nagkakabakbakan sila? Sound, killing sound. 6 overs brigade, sir. Oh. Ano, antayin nyo lang mo, may dalaw pa. Sige lang, iksakay nyo sa bakal dyan. Wala na tayong magawa kung ganyan. Sige, ano nyo lang. Tawag nito. Forward nyo lang dalawang hunted pa. Matindi pala ang no, maging sundalo. Isipin nyo, sila po yung nasa frontliner, mga kababayan. Nagkaroon ng bakbakan. Anong meron doon sa Mindanao? Ba't may bakbakan? Nakatago sila, oh. Kilisa, correct. Takbo pa, oh. Hindi makita yung kalaban. Sniper yata ito. Dalhin nyo dito sa harapan, yung hunted. Grabe mga kababayan, ano kayo meron? Ba't nagkakabakbakan doon? Ayan po, nagkakabakbakan talaga. Check na natin yung comment. Ayan mga kababayan, 7 days ago lang pala ito. Ayan, ito yung time na exit na kami, sir. Nadali pa si Master Tabudo ng 61. Dibdib ata tama niya dito. Naalala ko pa, nasa dulo pa kami nito nung nagsimula putukan. Napatalon din kami sa kanal. Buti wala nakaapak ng IEDs. Naka-series pa naman. Nung wala pong putok, nangamba ako sa gilid sa mga may bahay. Baka may kalaban magpaputok. Ayun nga, meron lakas ng kutob ko. Napansin ko lang sa sobrang halaga talaga na magkaroon ng dedicated drone reconnaissance division ng AFP. Nakaprostrate, makita na nahihirapan sila. Kung may aerial vision sana, maiiwasan yung ganitong ambush at mababawasan ang casualties. We really need to modernize our intel capabilities. Isipin nyo mga kababayan, yan dapat ang gawin ng AFP. Billion ang billion po ang billion yung yung budget. Bakit nagkaganon? Bakit ni drone wala kayo? Grabe naman yan. Tingnan nyo po dito. Ni drone wala. Kawawa naman yung mga AFP dito. Nakakampush sila. Nakita nyo. Balawis, Fortuner. Hindi, no? Balawis, Fortuner. Na-ambush pala mga sundalo natin, Oh. Balawis, Fortuner. Reklamo po ng mga sundalo, ni drone wala. Paano kayo mananalo sa laban yan? Kung inambush kayo ng mga tulisan dyan, kawawa naman yung mga casualties. Tignan yung mga komento dito. Maraming salamat po sa serbisyo nyo mga kapatid. Ang pagturing nyo sa mga unit ko, balikan, exercise. Enjoyed po kaming lahat sa mga tinuring nyo sa amin, sniper, fire and Godspeed. Grabe yung pressure ng officer, ramdam mo sa kanya. Huwag sisihan, sir. Tingnan, halata na may ambush, walang katao-tao. Isipin nyo, ni drone pala, wala ang AFP. Dapat bumili na dyan. Ang daming budget, 15 billion Doon kayo! Balawis, Fortuner. Dalhin mo na dito yung dalawa at para maka-exit na tayo. Over! Pintado. So yan po yung nangyari mga kababayan. Hindi ko na lang masyadong ipakita para okay ito mga kababayan, di ba? Nakakaawa naman yung mga sundalo. Dapat yung mga ganyan mayroong air reinforcement. Totoo nga naman yung sinabi ng sundalo. Kailangan magkaroon ng drone para nakikita agad
kung ano yung kalaban sa harapan. Mabubulaga kayo. Nasaan yung budget na billion ng AFP? Kung pati drone reinforcement ng sundalo wala, malalagasan talaga kayo ng ano dyan, ng matinding ano, di ba? Yun ang mga nangyari dito, mga kababayan. Check na natin yung iba, dito. Yung second trillion peso March rally, walang planong, tignan nyo po ito mga kababayan na panoorin po natin. Sana sa rehas ang Pasko nila. Ito ang panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, kaugnay ng mga nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon sa infrastructure projects sa bansa. Ayon sa grupo, suportado nila ang demokratikong pamamaraan ng pagpapanagot sa mga salarin sa isyu. Ang ating advocacy nitong trillion peso march ay hindi para pabagsakin ang ating pamahalaan ngayon. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantad at ibalik ang nakaw ng korupsyon. Ngunit ayon sa Akbayan Party na bahagi ng Trillion Peso March Movement, mahalagang ugatin ang korupsyon sa bansa kung saan umiiral ang dinastiya sa pamahalaan. In fact, yung changing of the guards, baka mamaya pare-parehong apelido pa rin yung papasok sa ating gobyerno. Kaya mahalaga sa atin, hindi lang isa o dalawang pamilya, puntiryahin natin yung ugat ng korupsyon. At para sa amin, isa dito yung political dynasty. So yan mga kababayan, itong mga organizer na ito, kilala nyo po ito mga kababayan. Alam nyo na kung may mga Makabayan Black, Gabriela, alam nyo na kung sino mga ito. So AFP 2 trillion peso march, ito po mga kababayan, matindi po itong pasabog po ng AFP. Vicks Vapo Drops Lozenges. Check po natin kung anong sinasabi po ng AFP dito. Ito po. Tingnan nga natin anong masasabi ng AFP dito. Ako, nagkabakbakan pala, doon sa Mindanao, hindi nababalita, mga kababayan, buti na lang, nakita natin, Ito po, check nyo po ito. Philippines is urging organizers of the November 30 trillion peso march to tighten discipline and keep the massive anti-corruption protest nonviolent. AFP spokesperson Colonel Francel Padilla says public safety is a shared responsibility and they must ensure a peaceful, lawful gathering. The AFP reiterates it will support police to keep order throughout the Bonifacio Day rally. The march follows September's large-scale anti-corruption protest backed by religious, civil, society, and sectoral groups. The Armed Forces of the Philippines emphasized its professional, disciplined, and non-partisan role in protecting public safety and supporting responsible civic expression, urging all sectors to help preserve peace, order, and national stability. Tropical depression Verbena has soaked several provinces in Luzon and Visayas. So yan po yung balita po. So ano bang sinasabi ng mga tao dito, mga kababayan? Ayan TPM to AFP arrest your corrupt generals and officers. Naku po, paanong mag-stability kung maraming kawatan? Kung bigyan ng interim release si Digong, hindi na yan magpapakita at itutuloy lang ang panggugol sa bansa. Tatahimik lang si Digong kung grabe naman kayo. Wag naman. Protection for the corrupt. Alaka. I agree with the armed forces, but Filipinos are obviously fed up. The voice of the people must be heard, otherwise the outpouring of the frustration and anger will reach a tipping point. Nako po. Paano kung umatake na ang mga tao sa palasyo? Anong gagawin ng presidente? Tatakas na naman? Tapos wala na naman mangyari sa magnanakaw sa kaban ng bayan? History repeat itself
in different ways, but the same outcome. The people suffer after their presidency. Kawawang Pilipinas, kawawa ang mamamayang Pilipino. Kulang pang kabayaran ang grabe, wag naman. Sa publiko, sa kanilang kasalanan, dapat putulan ng kamay at paa at wag hayaang mamatay. Pagdusahan niya habang buhay ang kasalanan niya, just like as ordinary people were used to be, or were so helpless on what have done, waiting for the end. Nako. Hay, nakakaipon kayo ng pera, mas malaki ang real estate taxes at income taxes, ano. Konting ulan, baha na. Diyan nakikita at nabubunyag sa mga tao ang ginagawang korupsyon at binulsa ang pera. Kalikasan ng gumagawa ng pagbubunyag sa pamamagitan ng pagbaha sa konting ulan lang. Nako po. Ang pagpapasawalang kilos ng national security sector ng bansa sa talamak ng korupsyon at kaguluhan ng mga politiko, hindi ba ito leaning to political partisan ng mga kawatan sa loob ng pamahalaan? Hindi ito usapin tungkol sa non-partisan kundi ang panganib ng buong bansa sa kamay ng mga politikong kawatan sa pamahalaan. Ano ba ang nangyayari sa inyo mga sir? Alaka. Ayan, natatawa sa mga mukha ng AFP natin. Parang pagod sila kakatanggol sa administration ni Marcos. Kabila, kanan yung rally. Nako po, peace rally na yan. 1 trillion peso unlike those rally of DDS. Wag guluhin ng pro Duterte, mga infiltrators sila. Allah, ano yung DDS lagi? Ang may kasalanan? Ito mga tanga na na loyalista. Lagi nyo sinasabi, DDS tanga. Inaano kayo ng mga DDS, di ba? Di naman kayo sinasabi na, kaya kayo nasasabihan na tanga kasi iba yung pananalig nyo eh. Bring Roque home. Mga religious ko pero mga demonyo, ginagamit ang Biblia para magkapera at maging bilyonaryo. Di wow. Pero kung may bagyo na paparating sa bansa, natutulog ang mga pulis. Wala nang maniniwala sa inyo mga AFP. Nako po mga kababayan. Nababash tuloy ang AFP kasi nga naman marami pong lumalabas sa mga video na nag-uusap sila ni Saldico at ni Martin Romualdez, yung pinakamataas official nila na si Browner, nasa listahan din ni Napolis Tour, yung ni-release ni Saldico ng mga listahan ng mga tao na opisyal ng gobyerno na nakinabang sa trilyon peso na ito. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Isang like, isang share po at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.